Ano? Alright, gusto ko rin magpasalamat, church. First of all, pasalamat ko kay Lord. Hello, sound check. Sound check. Amen. Sapagkat giregaluhan tayo ng bagong mic, sana medyo mag-okay na ito. Regalo ni Pastor Azriel. Pag-uwi niya doon sa kanila, nag-drop by sa doon sa Iloilo, may kilala siya, girigaluhan siya ng 3 pouch. 3 pouch ng ganun. So ang pouch, isang pouch, 2 mic. So gibigay sa akin yung isa noong Sunday. So Kibler ito, branded. Kibler brand. Isa sa mga branded na pag sound system pag-usapan, Kibler maganda yan. Speaker, mga ano, kahit maliit lang, pag Kibler, quality siya. So, sana medyo mag-improve na kunti. Kunting ano na lang, adjustment. Pangalawa, pasalamat ako kay Lord. Kasi kahapon, pinatawag kami sa RACO. Ang RACO, ano siya, Regional Alternative Child Care Office. RACO. Ang national, NAC. National Alternative Child Care. So yan yung agency, Brad, na nag-cater sa adoption. Kasi ang adoption ngayon, separate na sa DSWD. Hindi na, wala nang labot ang DSWD. May separate na agency nga doon talaga sila nag-cater sa adoption. Wala na rin court hearing. Wala na, ano na yun. Ila. So, thank God, nagdating na po yung certificate of finality ni Clint, at the same time, order of adoption. So, yun yung pinaka-certificate, Brad, na legally and, anong tawag nito, officially, si Clint is, ano na siya, adopted na siya. Legitimate child na siya. Okay, tapos meron na siyang middle name, Sadyang Abay na. So, ang ginawa namin, Brad, gi-forward sa LCR, ipakita, and then ang LCR mag-communicate sa PSA para gawa ng bagong certificate, a birth certificate si Clint na. So, yun po. So, nagbayad kami kahapon, si Ma'am Vic, ng kanina, 1,700 sa LCR. So, dako din pala bayadan, 1,700. So, yun mga kapatid, thank God. After 6 months, may PSA na birth certificate si Clint. Leo Clint, Sadyang Abay, Dulay. So, yun na po. And then, yun yung dalhin namin sa PhilHealth ko, sa SS ko, sa pag-ibig ko, o sa lahat na documents para maging dependent namin si Clint or beneficiary. Kasi, pag wala yun, hindi i-credit, hindi i-honor. Dapat PSA, talaga, birth certificate. So, yun po mga kapatid. So, salamat no sa inyo na nag-pray. At, of course, si Ma'am Joy, kasi isa ito sa mga requirements, yung mga testimony o references, yung mga, ang daming documents. And actually, gusto ko nang mag-give. Okay, parang, mga kapatid, yung sa psychiatrist pa lang, mahal na. At thank God, sabi ko, andyan na, nakaumpisa na, sige na lang. So, salamat finally na po. And then also, salamat sa mga nag-greet kanina sa aking birthday. Salamat din sa nag-serenade. Sana next year, mag-50 naman si Pastor. Sana 50 na rin mag-serenade. Kanina, excited ako, pero ang dumating, less than 10 lang, mga 8 lang. Wow! Damo, baso gi-prepare ni Ma'am Vic, tapos sa nag-abot na 8 lang kabilog. Sana next year, kung di pa mag-rapture, pero kung mag-rapture, di mas mayo mas enjoy na tayo dito, kay sigilan natin si Rene dito. Non-stop natin kantahanay dito. Sa Blessed Hope, mga kapatid. Again, church, thank you. So, karon kay amo magiging birthday ni Pastor Subong, gyapon ta, mag-lesson ta. So, tindog ta. Si Alden, paliyog tong whiteboard ta. Okay? So, thank you, gali. Nagpahabol pa karon hapon, may nagkanto sa balay. Pastor, dira naman ni hapon. Pastor? So, salamat sa Ginoo. Daw, di ko kahambal kayo, ba kay busog ko? Grabe, hamakon mo na sabaw kag adobo nga manok. Humok pagid, hindi ka makabuylo sina. So, pwede ni, basta aga niya, pwede na kami ba? Okay, nakakao na kami, pero maluoy man ta sa inyo. Pabor sa abon. Alright, amen. So, salamat sa dinner namon sa mga gabi.
All right. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Siguro wala lang na-inform ng iba, kaya wala nakasabay. Kaya next time, mag-inform ka mo, mag-coordinate ka mo. Para itong iba nga gusto, maka-join man sila no, sa serenade. Alright. Verse number 10 at 11. Yun. Verse 10 and 11. Okay? Sabay-sabay ta magbasa. Verse 11 at 10 and 11. Chapter 4, Ephesians, ready go. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Amen. Magpray ta, Ginoo. Dako. Amon kalipay, subong gabi, unas tanan sa dugang tuig, ginhatag mo si mo alagad. Kini Lord tanan, pabor halin sa imo. Tungod ni sa imo, Lord, grasya, kag kaluoy, kag gugma mo, Ginoo. Ginpaabot mo ako sining adlaw, another 49 years, Lord, sa akong kinabuhi. Amay, di ako tako simon kaluoy, may mga kapaltahan ako. Apang nakita ginamon, Lord, imo nga grasya, imo nga pagpalangga sa amon, Lord, bilog tuig. Salamat sa imo ginalaw, ma-experience ko, Lord, mga blessing, material blessing, physical blessing, spiritual blessing, Ginoo. First of all, Lord, sa kaluwasan gid nga imo ginhimo sa cross, gintubos mo ako, ginbaydan mo sa imo hamili nga dugo. Ginpakamatyan mo ako, Ginoo. Salamat gid, Lord, sa dako mo nga gugma, pagpalangga kanako, Lord, bilong imo ginluwas, Ginoo. Kabay ini nga tuig mahatag pa, Lord, para sa imong kahimayaan. Salamat man sa mga members nag-express silang love last Sunday until now. Kag salamat gid, Lord, sa tanan-tanan. Dalaygon ikaw, i-bless imo pulong karon nga amon pag-establihan. Kabay o Dios ini makabulig nga magdalom pa amon relasyon sa imo kag amon paghangop sa imo nga alagad, in Jesus name. Amen. Kag amen. All right, na-mention diri verse 10, siya nga naog, he that descended is the same also that ascended up far above. Siya nga naog, siya man nga nagsaka far above all that, okay, far above all heavens, that he might fill all things. No, sino ni siya? Of course, wala iban si Jesus Christ. No, si Kristo ini. Kag ano paghimo ni Kristo? Not only na naog siya, kag nagsaka liwat, kag nag-fill both heaven, mga kabyanan, kag siling pa verse 11 ni Paul, si Kristo, and he gave some. So may ginhatag siya. Siya ang naghatag. Sino yung ginhatag? Sa kalibutan. Diri sa kalibutan, una, apostles. Ano pa? Naghatag man siya mga prophets. Old Testament prophets, halin sa Dios. Ano pa ginhatag niya? And some evangelists, and some pastors, and teachers. So, din gali halin ang prophets sa Ginoo. Amen? Din halin ang mga apostles sa Dios. Din halin ang evangelist sa Dios. Din halin ang mga teachers, sino naghatag? Ang Dios. Kag labaw sa tanan ang pastor. So, ang pastor gali hinatag sa Dios. And he gave. No? Ang Dios ang gahatag. Amen. Now, aton tunan, mga abyan, doon ang kabutang aton istadihan karon nga agabi. Okay? First thing, the mission of a pastor. Okay? So, atong tunan-anay ang misyon. Ano ang misyon? Iya task. Okay? Okay. Alright. So yan ang ibig sabihin ng
mission. Speaks about his task, his duty, his mandate, and responsibility. All these four is synonymous. Synonymous. Pareho lang na sila, mga abiyan. So may mission ang pastor. Hindi lang basta-basta pastor. Dapat maintindihan sa pastor, ma-realize sa isa ka tao bago magpastor, nga ang pastor, hindi lang siya basta pastor. Tungod kay gi-ordain siya, pastor na siya. Hindi na. Okay? So may task siya, may duty siya, may mandate siya, kag may ara siya, responsibility. Dapat amo nang matandaan sa isa ka pastor kag sa mga luyag magpastor someday. Hindi lang hasta nga tawagon ka nga pastor. So ano ang mandate sa isa ka pastor? Alright? Ara sa verse number 12. Verse 12. Okay? Verse 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Now, notice the word, Brad. Involved dira ang word ministry. Nakita nyo? So, diin ang pastor, ano ang iya nga office? Ano iya function? Diin siya mag-work. Underline the word, work of the ministry. So, hindi siya mag-work sa City Hall. Hindi siya mag-work sa congressional district. Ang pastor sa ministry, dito siya, ang pastor mag-minister sa buluhaton sa Dios. Alright. Now, ano ang function number 1 niya? For the Alright. Ano ang first mission sa pastor? For the strengthening. Notice the word, for the strengthening. Para papag-unon. Para pabakudon. Para pasanyugon. I-reinforce. Okay? I-strengthen. Amo na ang function sa pastor. Okay? Equipping. Ara dira sa verse number 12 gyapon, mga kabiyanan. Or, okay, perfecting. So, amo na ang tandaan nato nga ang pastor, ang iya duty is to strengthen the church. Of course, hindi siya, ano ni siya, mga saved, mga believers, ang church. Okay? Ang flock niya. Amo na ma-realize sa isa ka pastor nga amo nang iya function. Perti kabug-at iya nga responsibility, no? I-strengthen niya. But silingon, gadipindi galibad ang kapag-on sa simbahan sa leadership sa pastor. Amen? So kung ang pastor huyang, hindi ka man mag-expect nga pag-on man ang iglesia. Okay? So kung wala ga feed ang pastor, wala ga tudlo ang pastor, wala ga function ang pastor sa iyang supposed to be nga function. Okay? So ano ang lantawon mo? Anong i-expect mo sa local church? So kung ang pastor, wala ga full time, wala ga focus sa iyang ministry. Now, imagine na kuno, Brad, anong resulta sa ministry? Ano ang status sa mga membro? May isa ka pastor sa Jinsan nga may ano daw, ang mga membro nagkadto sa Mount Calvary. Kay naghambal nga gipamangkot nga man nga naglakat ka mo diri. Di man namo maintindihan among pastor. O something is wrong. Di na namo maintindihan. So it could be may mga factors nga di maintindihan. Kung kisa apod ba di nato ma-blame tanan, sa member lang ang fault kung maghalin. Dapat two sides. Kay basin usay ang pastor pod out of pride, wala niya nakita ang iyang mistakes nga may lapses po siya. Tapos pag maghalin ang membro, birahan dayon
Ngaway niya nakita kung ang iya mga function as pastor, na-perform ba niya? For example, kung pastor ka, Brad, tapos sige ka lakat, sige ka biyahe, madura ka sa simbahan mo, tag isa ka bulan, 2 ka bulan, ako membro siguro sila, magralain ko mo. Pastor, kagid bala namon? Pastor, nabatsyagan mo man kami? Para pareho bala na, tatay, permi wala sa balay, anong feeling? Nakuha niyo yung point, mga utod? Kay tatay, leader mo. Isa pa ka, pastor, nagsiling, if you're always out in your church, you're hurting your people. Siling sa isa ka, pastor, you better resign and look for another pastor to pastor your church. Kung permi ka daw wala sa simbahan mo, bad, ginasaktan mo yung mga tao. Mas mayroon daw, mag-resign ka, kung sige ka lakat-lakat, kag speaker ka dito, mas damo ka speaking engagement, kagkaisa ka lang sa isa ka bulan sa simbahan mo, tatlo ka kabisi sa guwa, ati ano na lang, to mag-evangelist ka na lang, hindi ka na lang magpastor. Kaya ang imo, gisacrifice mo ang imo nga local church. Is that bad man mga utod nga magkuha speaking engagement kung kuhaon ka nga speaker? Privilege mo na. Pero kung too much na, more time ka sa guwa kaysa local church mo, is not good. At ang mag-suffer, masacrifice ang imo mga membro. It's okay, pastor, may mga men man, pastor, may mga workers man. Brad, ikaw ang pastor. Nakuha nyo? Amo na ako, kung mawala man ko, ano man ko, karon tani mga abiyan, ang akong ticket, abi ko, hindi masagasaan ng Domingo. Abi ko nga Friday lang hasta, paglantaw ko sa schedule, Friday, Saturday, Sunday, ako ba, masacrifice yung Domingo ko ba? Nga mo ni. Ano kayo naara naman? Amo man ang schedule. Alangan man nga, hasta na kami ni Brad Friday dito sa Sabado. Amo na. So, siling ko, sige na lang. Pero as much as possible, mga utod, makuha ko speaking engagement, kung pwede, hindi lang Sunday. Kaya importante ang Sunday. Amen? To strengthen, no? To strengthen the church, papag-unon. Amo na dapat ang main job sa pastor. Iyang isituit nga, pag-un ba? Kumusta ba ang mga katawhan sa Dios? Although, of course, bala nato ang kapapag-on sa ato ang Ginoo. Pero gamito niya ang alagad sa Dios. Kaya hindi aksidente nga may pastor, kaya amo ng agent. Amo na siyang instrument gamiton sa Dios. Alangan ang Ginoo pa nga busis niya magwali sa inyo. Hindi naman na amo sina. Alangan angel ang gamito niya mag-preach diri. Hindi. Excuse me. Amen? Amo na nga may ara pastor para mo pa-strengthen. O duwa lang na. Duwa lang na, Brad. Either na pag-on ang church o nagluya. Depende po na sa pastor. Naapoy iba na imbes na strengthen ang membro, naluya mo noon. Oh. That's why na dapat mga abyan, okay? Mabalaan ang function sa pastor. A church without a pastor is a weak church or a dead church. So hindi normal nga walay pastor ang simbahan. I-design din sa Ginoo nga may pastor. Pangalawa, for the all right, not only for the strengthening of the church but also for the spirituality of the church. So gusto sa Dios ang iyang church mahimong spiritual, ang body, ang BOC, hindi lang ang local church, but of course, both mga abiyan, local and body of Christ. Body of Christ. Both gusto sa Dios, mahimong spiritual. Kag paano na siya matabo? Magbutang siya sang alagad niya, under shepherd, which is the man of God. The man of God. Okay? Verse number 13. Lantawa, verse 13, till we all come in the unity and of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Okay? Fullness of Christ.
Now, notice in verse number 12. Okay? In verse number 12, mga kaabyanan. Okay? The word perfecting. Ano daw? Perfecting of, sino ang iano? The saints. Sino ito? Mga saved. Mga members sa body of Christ, and of course, member man sa local church. Okay. Ano ang word nga perfecting? Okay? Perfecting means equipping. Para i-equip. Ano pa? To nurture. Alright? Ano pa? For growth. For growth, spiritual growth. Amo nang purpose nga naghatag ang Ginoo, evangelist, may ara siya ginhatag, teachers, kag upo dito, pastors, anong purpose? Verse 12, for the perfecting of the saints. So dako gali kayo nga factor nga may ara mga evangelist. Amen? Dako nga blessing may mga pastors. Dako nga blessing nga gintagaan ta sang mga teachers. Kaya ang ila sole purpose is for the perfecting of the church. Ano pa? Ano pa? Ano pa ang function? For number 2, edifying. For the edifying of the ano daw? Body. Edifying of the body. I-edify, i-build up, i-stir up. Body of Christ. So ang edification maghalin sa pastor. Sino mag-execute sa perfecting? Sino ang mag-execute ba sa edification? Ang pastor. Trabaho sa pastor. I-edify, i-build up, i-nurture. Okay? Patubuon. Tapos, i-equip ang mga believers. Equipping. Amo na siya. Hindi na word perfecting, perfect, no, that is not the word. Hindi na siya. I-equip, no? Para mag-grow sila, kag magamit sila. Mangin potential sila. Mag-mature sila. Okay? Amo na ang purpose nga, ang Dios naghatag sang teachers, pastors, and evangelists. Amen? Ara pa ta, Brad? Edifying of the body of Christ. Okay? Spirituality. Okay? Amo na ang isa sa mga task duty sa pastor. Kaya dako kayo mga abyan. Alright? Dako kayo yang tawag siya na trabaho sa pastor. I-edify. Budlay ba i-edify ang tao? Okay? But salamat sa grace ni Lord. And letter C. Not only for the strengthening of the church, for the spirituality of the church. Third is that for the for the stability of the church. Hindi lang strengthening ang trabaho ng pastor. Spiritual. Ma-equip sila. Mag-mature sila. Ang level sa bago nga Christian mag-elevate. Ang mga newly baptized mag-grow sila until such time nga sila naman magamit. Nga halin sa student, maging teacher sila someday. Amo na ang trabaho sa pastor. Okay? Kag pag ang na-spiritual na, ang isa ka tao, ang resulta ma-stabilize siya. Mangin stable siya. Ibig sabihin, medyo pag-on na siya. Able na siya, makateach na siya, makatindog na sa sarili niya. Amo na ang desire sa pastor. Nga hindi ka lang magpabilin bad nga dira hasta. Ang pinaka-ultimate nga goal sa pastor, nga ang mga membro,
mag-come up sa level brad of spiritual maturity. Nga di ta pwede nga mahimo lang nga karnal, hindi ta gusto sa Dios mga abyan nga atong life is hindi ta magamit. Kundi brad kita tanan. Amen? Kita tanan. Kag ina siya nga desire, dapat mutual responsibility. Ang pastor mo tudlo, ang pastor magwali, ang pastor mo motivate, pero ikaw mag-function ka man. Kaya biskan ano ka tudlo sa pastor bad, paning ka mo, sige ka man absent. Way ka man kasimba. Amen. Tapos basulon mo ang pastor kay way ka nag-grow. Tama ba na? Hindi pwede duha ang responsibility. Pareho na sa estudyante ka. Biskan ano ka bagtik mo professor. Tapos ligoy ka man ng estudyante. Tama? Bisan sa Notre Dame ka pa mag-eskwela, high class, standard, ano pa na da? Pangalan pa lang, Notre Dame, bagtik ni. Paano ka? Anong bagtik? Ligoy ka man. Way, pulosi mo, pero bisang eskwelahan mo lang bukot-bukot, o di ilado. Pero grabe ka man. Studious ka man, Brad. Nag-excel ka. The same sa church. Amen? So, ang stability, duwan na, pastor and the church members. Stabilize. May stabilize. Look at verse 13. Verse 13, till we all come unto the unity of the faith. Anong dimension niya? Of course, the mention ni Paul, magkaroon sang unity. Kung may ara stability, ang resulta, unity. Di pwede nga may unity tapos destabilize o unstable. Hindi. Automatic, pag stable ang isa ka local church, pag-una siya kay united sila. Nagaisa sila. Walay division, walay faction. Okay? Di ka nakakita kumpanya nga pag-on, tapos may division. Nagagrupo-grupo, nagakanya-kanya. Di ka nakakita pag-on nga pamilya nga divided. Di ka nakakita pag-on nga gobyerno nga divided. Tama? Maugyapon sa church. That's why importante abyan ang unity. Ma-stabilize. Ano pa? Ano pang i-mention ni Paul? May ara, faith. May stabilize, number 1, ang unity. Nagaisa, nagatingob ang mga Kristohanon. Ang mga members sa body of Christ. Ano pa? Naga-increase ang ilang pagtuo. Faith. Till we all come in the unity of the faith. Tapos, the third. And knowledge. Knowledge, importante. Mga kaabyanan. Ihibalo. Kag pag-insindi. So kung stable ang imong Christian life, stable ang imong spiritual life, ang resulta sina unity. Ang resulta sina mag-increase ang imong faith, kag mag-increase man ang imong knowledge. Mga abyan, natural na siya sa Kristohanon kung kita may stability. That's why importante may pastor. Kaya siya mag-execute sila. Stability, na mangin stable ang church. It may not be mga abyan, stable ang church financially, pero pinaka-importante, dapat doctrinally stable kita. Kaya kung stable ang church, pag-una nga church. Kung equip kita sa Bible, pag-una nga church. Mga utod, amo ng backbone na to. Ang doctrine is the backbone sa atong nga simbahan. So kung huyang ta, huyang man ta mga abyan, ang atong Christian life. That's why nga kailangan nato i-stabilize kag mga abyan, ma-enjoy nato atong Christian life. All right? Verse number 14, siling dira, that henceforth be no more what? Children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in way to deceive. Anong ginamit ni Paul? Hindi children ang ginamit niya. Kaya ang bata, dali maidoy. Ang bata, dali ma-manipulate. So, ang tao daw, nga wala ihibalo, sa Word of God, sa teaching sa Ginoo, kag sa doctrine, dali maidoy.
Dali madala, dali ma-mislead, prone ka sang mislead and deceive. Kay may nga tao nagahulat lang daw, sila niya, lie in wait to deceive, which is mga cohorts ni Satan. Amo na nga dapat kita equip. Amo na mamati kita maayo kag mag-learn kita kung may teaching. Kay para na sa ato, maka-benefit na sa ato. Ma-differentiate mo ang false kag truth. Kung may ara ka wisdom kag knowledge sa Word of God. Sino ang prone, Brad? Sa deception, ang wala alam. Kaya gani may ara ta caption, lamang ang may alam. And that is true. Even sa practical kag spiritual, applicable na nga principle. Lamang ang may alam. Kaya di ka dali maidoy, di ka dali ma-deceive. Kag kung may bago i-introduce sa imo, ma-test mo sila through the Bible. Ay, daw lahiaw. Daw, lantaw sa Bible, daw iba na ang imo nga pag ano ba? Oh, daw hindi na siya amo. Amo ni siya. Oh. Pero kung may kaalam, amo ba? Pagali. Okay. Sige Oh, pila ka adlaw Oh, okay. Di ko matingala sa imo kung dugay-dugay to, way ka na. Dito ka na kay Manalo, Brad, kay Amen. Amo nang hambal ni Paul. Nga dita kay angay sang bata ginatulod-tulod. O daw balod nga kung diin dalhon dito man. Daw jellyfish ka kung diin to dito man. Di ka balo magano. Dapat kabalo ka magtindog, kabalo ka mag-stand, kabalo ka mag-discern. Ano ang truth, ano ang lies, kabalo ka magsabat. Kabalo ka mag-debunk, kabalo ka mag-refuse, kabalo ka mag-refute. Sa truth not based upon the truth, hindi knowledge daton, but truth from the Word of God. Amo na ang pastor, mag-study. So kung pastor ka magtamad-tamad ka, ayaw na lang pagpastor. Kaya pahamak mo mga tao mo. Kaya di pwede sa ministry ang tamad. Kaya pastoring is hard work. Amen, Brad? Kamu nga mga sultiro, kung someday tawagon ka mo sa Ginoo, i-evaluate yung ang sarili ko. Ma-qualify ba ko? Ma-meet ko ba ang requirement? Kung nagpastor ko? Hindi na ni pa itsura-sura nga pulo-pulo ka, pwede na ni pastor. Daw ma-qualify lang to ko sa amin, pastor, daw okay man? Ay, hindi mo sina. Uwi na sa physical appearance. Although, part lang na siya, pero hindi mo na. Kadamo wala itsura nga pastor, Ulang taon ta sa physical ba, daw disqualify yun. Pero hindi man yung beauty pageant. Spiritual matter ni siya mga abyan. So dapat by stability, amo nang main goal sa pastor. I-assist niya ang flock niya. Stable ba ni? Base na ang mga membro sini, able ba ni siya makarefute? Kung makasugatan ng membro ko sa mga kulto, masabat niya ayhan? O siya ang magbumangkot sa mga kulto? Kag masuportahan ba niya iya pamangkot kung magbalik sa iyang pamangkot? Kadi ka mamangkot, kung di mo kaya sabton mo pamangkot, kibasin. Amen? Mangkot ka, paano ka na-save, Meg? Ikaw, paano ka na-save, Bao? Hindi pa, sabtanay ko, ako una na mangkot. Hindi ka na magsabat. Ikaw may una, kung ikaw di pamangkot, kung ikaw na mangkot, ikaw di pamangkot, di sabat ka, pero kung ikaw una na mangkot, hindi, bago ko magsabat, sabtanay. Siyempre, luwas. Anong basis mo? Kabalo ka na. So, dapat basic, kabalo to sa basic. Amen? Stability of the church. Nga dapat, verse 14, hindi ta kaangay sang, isa ka wind of doctrine. Sila niya, carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, mga paidoy-idoy sa mga tao, mga pang-ano sa mga tao, mga trickery nila, and cunning craftiness. Crafty sila, kabalo sila. Mga abyan, paano biklon? Whereby they lie in wait. But sila niya, verse number 15, but speaking the truth, in love may grow up into Him in all things, which is the head,
even what? Christ. So, amo nang desire mga abyan. Okay? Sa Ginoo. So, ang pastor, tandaan na to, the mission of the pastor. May mission ang pastor. Like I said, damo kay speaking engagement, na-encourage to ang mga tao. Kay, grabe ka, dynamic preacher ka. Dynamic preacher ka, praise the Lord. Pero ang pamangkot, kumusta mga membro mo? Nga biyaan mo permi? Na-encourage ang ibang simbahan sa imo preaching, pero membro mo nagluya. Kaya napabayaan mo, na-neglect mo sila, which is responsible ka, accountable ka, hindi sa ibang simbahan. Amen. So, ang misyon sa pastor, may misyon ang pastor. Lagi pamangkot ko man sarili ko, Lord, tani, ma-fulfill ko gid ako nga kuan ba? Ako nga mission. Amo na church, kung punta namin bukas, hindi po kami magpunta sa Luzon para maglagaw, ha? Official business po ito. At aming pagpunta, bad, kayo din makabenefit. Anong ma-learn namin doon, ipapasa din namin sa inyo pag-uwi namin. Okay, ma-equip kami, madagdagan yung knowledge namin, at ipapasa din namin. Ano lang kami, gutter. Tanggap doon, tapos pasa din sa inyo. Kaya, ipag-pray nyo po kami bukas. Sana walang cancellation at walang delay sa flight namin bukas. Amen? Okay, number 2, dalawa lang po ito. Kanina, the mission of a pastor. Ngayon, the members' mandate. Okay, the members' mandate. Let's go to 1 Thessalonians 5:12. 1 Thessalonians chapter 5. Verse number 12. Verse 12. Sabi ni Paul, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonished you. So, sino ang gisabihan ni Paul? Yung mga Thessalonian believers na dapat nila to know them. Ano ang first natin makita? Pastor, parang self-serving ang preaching mo. Pero, mga kapatid, this is the Word of God. Dito self-serving, this is the Word of God. Amen? So, anong gusto ni Paul dito? Notice the word know. Know them. Know them. Yung word na yun, know them. Gibigyan ni Paul ng emphasis ang word know. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin ni Paul nung sinabi niya, know them? The word know means consider. Understand. Yun ang ibig sabihin nung sinabi ni Paul na know them. Sino itong know them? Ito yung mga pastors. Ito yung mga evangelists. Ito yung mga teachers. Alright. Them. Okay? Know them. Amen. So, ang responsibility ng mga members is to know them. Dapat kilalaho nila. Dapat i-consider nila ang man of God. I-understand nila ang pastor. Yun ang ibig sabihin ni Paul nung sinabi niya. Alright? Ano pa? To get familiar.
Sino dito? More than 10 years na. Member ka, more than 10 years. Oh, Brother Ferdy, mga deliveryo. Amo lang ni, deliveryo pa lang. 10 years pataas. Ito lang. 8 years, Brad, 8 years. 8 years ka na. Mula daw na member ka na baptize, 1, 2, 3, puros, atan, gamay pa lang, no? 5 years pababa, 5 years below. 5 years below. 1, 2, 3. Ang iban daw, galanganin daw, di ka balo mag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ikaw, Brad Roy, ano ka na? 5 years below, 5 years above. 6 years? Mag-6. Brad Ferdy na lang medyo dugay-dugay na, 10 years. Pag sinabing get familiar, kutsili ko ba, kilala mo na pastor mo? Amen? Kilala mo. Hindi lang itsura. Hindi bang pag sinabang get to know ba, pastor mo ba? Kana bang acquainted ka na? Patas ko na sa may kuan bad, may pahampang. Gipatindog sila bad, mga asawa. Tapos mga bana, gipakuan sila, blindfold mga bana. Tapos hikapo nila. Oh. Ipahikap lang ang kuan ba? Pakto nila. Tapos kung mapakot nila nga amo ni asawa ko, amo tong winner. Oh. May ara dito ba daw less than 1 minute? Pag hikap niya na, ako siya. Oh, forward ayon basta sure ka na, pa-forwardon mo. Pag hikap mo nga mo gitong asawa mo, less than 1 minute, daog. Nga man, familiar niya i-asawa. That is the word ginamit ni Paul, get to know. Know them. Ibig sabihin, bisan i-blindfold ka, bisan ano ka ba? Kabalo ka nga, amo ng pastor mo. Kung bana ka, Brad, balaan mo buhok, asawa mo, balaan mo amoy, asawa mo, asawa ko gino, kay very organic, very natural. Ikaw man nga asawa, familiar ka na sa bana mo. Amen? Kung deep gid ang inyong relasyon, biskan dulong Brad, bisan layo na, kilala mo ng bana mo. Amo ko sa mga asawa, amo ko mo sila. Dapat amo ko sila. Biskan ano kadamo sa tao, Brad. Biskan layo lang, dapat familiar mo. Mo gito bana ko. Gatalikod, parang talinga, parang wala ko na gito. Legit malalis ni. Asawa ko gidi, buhok lang, damo split so, mo gito. Asawa ko gito. Amo gyapon na applicable na sa church. Kabudlay na membro ka tapos stranger ka sa pastor mo. Dugay ka na nga membro, pero daw bisita lang gyapon imo feeling. Di ka close imong pastor, daw di ka maka-open up sa pastor mo, daw may gap, dapat hindi mo yes, may respect sa pastor, pero when it comes to relationship, dapat wala barrier. Kay parents-children relationship sa church, pareho kung ginikanan ka, tapos ibo bata ba, daw alop sa imo, daw di mo ma-feel nga parents ka. Kung may naga-hesitate, may naga-sikrito-sikrito ang anak, nakuha nyo? Dili siya open up sa imo nga tatay, dili siya open sa imo nga nanay, something is wrong. The same sa church, kung ang membro gatago-tago, may gaano, tapos hadlok sa pastor, di magpalapit sa pastor kung may problema, something is wrong. Either sa pastor o ang membro ang may problema. Kaya ang gusto sa church, may close relationship sa simbahan. Amo na kung maistoryahan ka ni pastor, okay lang, normal na. Pero di dapat magsunggod-sunggod ka, magpalayo ka, di ka namang napak, di na siya amo na. Hindi na amo ang ugali sa member sa body of Christ. Kay
Unity ang gipromote sa body of Christ. Knowledge ang gipromote sa body of Christ. Faith ang gipromote sa body of Christ. Oh. So, ano gali? Oh. Number 1, the members' mandate, encourage your pastor. Amen? Oh, encourage. Di ka ba encourage sila? Gidalhan ka manok adobo? Gidalhan ka sang sabaw? May malunggay kag papaya, brad? Hindi ka ma-encourage sila? Sino pastor ma-discourage? Hello, amen? Oh, alam yung mga utod, ginagmay man lang na. Kami nga mga pastor, gagmay man lang kalipay na mo, nabaw man lang. No need na nga, Pero simple nga butang, dako nga impact. Usahay, kung magmasakit ka mo, kumustahon, pero si pastor, kumusta ko yan si pastor kung nagsakit si pastor? O, salamat, may mga nanay ga kumusta kay pastor. Pastor, kumusta ka? Ina nga bagay, simple lang na, gamay lang na, pero way ka mo kabalo. May impact mo na sa pastor gyapon. Pastor, ga-pray kami sa imo. Pastor, tanay mag-okay ka na. Amen. Kaya nag-expect ko basin. Gakanta pa lang sila, nakabugtaw na ko. Kaya gahod ang ido, kudong wayara gito tao ay. O, kanta sila, napanilag lang ko, ay baw daw gamay lang, daw duha ng lalaki sinihaw. Ipanilagan kong kanta nila daw, duha lang ka lalaki ni, o pila lang ka lalaki, 3. Hindi ko daw gamay gini ba, way pa ko nagwa, gamay lang gini ba. Away ko nagsala, pag-open ko daw, daw 8 lang kabilog. Kung di itong iban man, last year, damo man to. Ay, masig itingob na nila itong last Sunday. Doon siya ng mga abyan, bisan serenade, dako na lang kabulig sa pastor. Ulat ko kayo na, kay Karen, o kay si Christine, away man klase. O di na mga young people ni. Away di nagsama sa serenade ni. I understand, ang iban may mga trabaho. Di taway tamahimo sila. Pero ni mga singko, wayang. Salamat, may aral ito isa ka senior, Nanay Los. Oh. Si Pabla, Nanay Los. Nagdala sang suman. Isa ka, anong tawag sila? Daw di man to tupperware guro. Yawan kami kaon, way damo na tunga. Way na tunga, damo pa to sobra. Ang balo kay Ma'am Rachel, o dala ka. Hasta dito karon ara pa. Balulon ta to si eroplano buwas ba? Dito ta magtibo-tibo, brad. Encourage, amen? Nga ahaw. Di ba ka kinahanglan ng pastor og encouragement? Ano kaibahan ninyo kag sa akon? Amen? Kamu every Sunday, makabati kamo encouragement, pabor sa inyo, mga wali, mga teaching. Pero ang pastor, may tanay pag-abot, si Mambig na po'y pawalihon ako, mamati na po ko. O sige. Kung lahi man ang topic ni Mambig, lahi man ang lesson, pag siya mag-istorya. Joke lang. May kagit sa iba na. Encourage. Ano pa? Verse 13. Look at verse 13. Oh, ladies, pakibasa. Ready? Go. Chapter number 5, verse 13. Ready? Go. Yun. Not only encourage your pastor, but cherish. Notice the word esteem. Esteem. Kita nyo, word, ginamit, esteem. Hindi ditong esteem, ha? Iba tong spelling, tong esteem nga.
I-steam mo ang pagkaon. Di ba to? Steam. Nabot silingon sina, mga kabiyanan. Steam them very highly. To set a high value. Think highly. Ano pa? Huh? Think highly. Oh. To treasure. To set a high value. To think highly and to treasure. That's the word steam. Steam. So ang word ginamit ni Paul, steam them very highly pa. Amen, church? And to steam them. The word itself na steam, ano na siya? Highly na. Tapos parang redundant siya. Kaya sinabi pa dito, very highly. Kumbaga, inulit-uli. Alright. Kaya, dapat ang pastor, huwag nating tawagin pas. Pas. Muning pas. Pag nakarinig kayo na may gaganon sa pastor ninyo, kung di ko napansin, kayo na mismo. Ay, Mig, di lang nato tawagon si pastor nga pas. Pastor lang. Kay, wala man ang pas sa Bible. Kagang pari gani, di ba pwede tawagan ng pads? Ga-father ka gani, gan. Pads. Di ba pwede ang, di ba? Tingnan ang pastor pas, o tor. Hindi ka tor? Hindi pwede. Hello? Amen? Members, ka muna kung di ko maano, o bisita mo, o kilala mo, tapos ga mo na, diplomatic lang, hindi mo man, hindi lang, i-address ta lang sang, pastor. Esteem, sabi ng Bible, very highly. Kung karespeto daw ta, Brad, sa, ga-honor ta, sa mga politician, how much more sa alagad sa Ginoo? No? Kaya, sabi ni Apostle Paul, no? So, okay? Sabi niya dito, mga kapatid, esteem them very highly. And then, of course, andyan yan. Okay? Harap pa tayo, amen? Oh. Pasensya mo kay birthday pa man akong subong. Oh, karon magandang birthday ko. Oh. Letter C. Oh. Respect your pastor. Not only encourage your pastor, cherish your pastor, but also respect your pastor. Amen. May pinuntahan kami ni Ma'am Vic kahapon. So sinabi ko, ganito, ganyan. Sabi ko, pwede man siguro sis, kung mag-disagree man tayo sa isang bagay o doctrinal, di man kayo agree doon sa teaching, sana wag lang kayong sana proper lang sanang pag-exit ninyo. Not necessarily na magkaroon tayo ng sakitan ng loob. Pareho man kaya tayo Christian. Christian ako, Christian kayo, pareho tayo ga-claim Christian. May Holy Spirit ka, may Holy Spirit ako. Bakit kailangan magsigaw, kailangan magwarawara, kailangan may parang iskandalos? Pwede man siguro na mag-usap tayo, pastor, parang tingin namin, di namin matanggap yung teaching na yan. Pastor, mag-alis na lang kami. Pastor? Walang problema. Sabi ko, maganda yung naghiwalay man tayo, na maganda ang ating pag-exit, para kung makita-kita okay lang yapon. Oh. Wala, di ba masarap makita tayo nga, oy sis, morning, kumusta na? Di kayo pag nakita, pastor. Di ba kalain ng galikaw-likaw ka? Di ka kaatubang, di ka gusto ka istorya?
Doon nakakita ka LTO, HPG. Layo pa lang. Napangita ka na diin ka ma-exit, diin ka maliko. Talain mga lagad kung naakay kabugaton, naakay something sa heart mo. Ako, di ko magpugong sa inyo kung sa tingin nyo ganon. Sana wala nang ganon. Kasi pangit, di maganda. Pinuntahan namin, naman, pinuntahan namin sa bahay, kinausap. Sabi, sorry, pastor. Kung mas maganda sana kung before nawala yung husband mo, nag-usap kami. Para ako direkta. Sabi, pastor, nag-desire siya mag-usap sana kayo. Makipag-usap sa iyo pero wala siyang courage. Sabi ko, sis, mahirap ba ako maghingi ng sorry? Truth itong akin. At wala akong kasalanan, di man pwede ako mag-sorry kay, ang gusto ko lang sana mag-usap kami. Willing ako. May office, may bahay, anytime pwede kami mag-usap. So, gisabi ko lahat. Kasi never kami nagkausap. Sinabi ko lahat, sinabi din ni Ma'am Vic. Sabi ko, bilang tao nasaktan ako sa ginawa ninyo. Hindi maganda yung ginawa ninyo. Pwede man tayo na hindi ganun. Mag-usap tayo pagkatapos conference, ganun. Kung mangita kayo simbahan, walang problema, di ako mag-ano. Pwede lang dapat sa ganung paraan. Naghingi man ng tawad ng asawa. Inamin man niya nga mali. At kahit siya mismo hindi pabor sa ginawa ng husband. Pero wala siyang magawa. Pastor, desire talaga makipag-usap sa iyo. Kaso lang yon. Unexpected na wala. Sabi ko gani, tani, why nagipadugay? Kaya itong kinabuhi, short lang. Kung mangita ka sa exact time, baka ng exact time gipangita mo, late na masyado. It's better unta kung bago pa. May chances kami magka-istorya. Hindi ka mo mag-respect abiyan tungkol sa personality ko. Kundi ang office gibutang sa Ginoo. Ang office dira, no? The pastor's office, mga abiyan, ang gusto sa Ginoo, abiyan. Hebrews 13:17. 13:17. May principle. Sabi ng Bible, obey. Verse 17, ready go. Obey them that have the rule over you. And submit yourselves. As they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Amen? For you. Anong ginamit na ano? Oh. Obey and submit. Ginamit sa writer. Obey, mag-obey ka mo, kag mag-submit ka mo. Kanino? Rule over you. So may gilagay si Lord na mag-rule sa atin. Kung sino man yung gilagay ni Lord, sabi ng Bible, ang ating mandate, ang ating duty, ang ating responsibility as a member, is to obey. So may mga bagay ka siguro nga disagree ka, pero pwede man istoryahan siguro. Amen? Wala'y pastor nga hindi mamati, in a proper way. No? Kag-submit. Anong sabi ng Bible? Balik tayo doon sa Ephesians, mga kapatid. Ephesians, okay? Lapit na matapos. Thessalonians, chapter number 5. 1 Thessalonians, chapter number 5. Okay. Kadali lang. May word ako na hinanap. Okay.
Yung word kanina, Brad, na and be at peace. Chapter 5, verse 13. And to esteem them very highly in love, take note, in love, for their work's sake. Ayon. And be at peace among yourselves. Take note the word, but and be at peace among yourselves. That means, kung pwede i-avoid natin makipagkaroon ng conflict sa pastor. Kung di man maiwasan, mas maganda. Kausapin talaga. Amen? Kahit nung fundamental baptist pa ako, Brad. Pero, by experience at nakita ko, mostly talaga sa mga Kristohanon, Brad, nga talagang masabi ko ba nga gimistreat nila ang pastor. Nakita ko talaga, Brad, nga may consequence talaga. May pastor nila nga gisabihan nila, Pastor, may kakabalo, kami ba gabuhi sa imo? Kami gapakaon sa imo. Yes, in reality, tuod na. Pero, ma-realize mo nga responsibilidad man sa membro. Kaya siling niya, kung nagatanom ako sa mga espirituhanon nga butang, malain bala kung mag-aani ako sa mga carnal things, mga material nga bagay. Pero di mo pwede, bisan dako pa imong ginatag, di mo pwede ang balon nga, Pastor, ako gasagod sa imo, ako gabuhi sa imo. Hindi na siya proper way. That is improper, mga auto, biskan nakasala pa ng pastor, biskan ano pa na, pero hambalon mo, ako gabuhi sa imo, ako gasagod sa imo, kami gasagod sa imo. No. Number 1, Ginoo. Tanang imo gihatag, halin mo na sa Ginoo. Gusto ko sanang sabihin kahapon, nag-usap kami sa asawa niya. Pero, of course, kasi medyo gaiyak na. Gusto ko sanang sabihin, nga sa kadamo sa inyo naghalin, nga ba na mo gikuha? Amen? Nga sa kadamo, nga siya gikuha. Hindi ko ang balon, tungod kay siya naglider-lider. Eh kung di tungod sa iya, way man to nagharalin tong iban. Kung di tungod sa iya influence, way man to nagharalin ng iban. Amo nang lipod ng istorya. Sa kadamo sila nga, ano siya? Sinong, sa time ni Moses nag-rebuilding? Si Korah, Dathan, and Abiram. Sila ang una sa Ginoo. Naging member din ako, church. Amen? May nakita ko mga pastor ko, lapses. In fact, ang pastor ko ba na-involved sa immorality? And heartbreaking sa amon nga part. Pero never ko nga nagkisawsaw, never ko nga nag-confront, never ko nga gipag-pray ko sa Ginoo. Let the Lord will work. Let the Lord judge. Kaya I believe kung si Lord yun, mga abyan, biskan ano na niya dira, di gid itulirit sa Ginoo ang mali. Kung ang kapastor ga kinabuhi sang sala kag may something, i-reveal di gid na. Di ko magpati nga wala himuon ang Ginoo. Kung may something is wrong na sa alagad sa Dios nga hindi amo nga ginahimo. But never ako maguna-una sa Ginoo. Pastor, halin ka na. Pastor, di ka na pwede dira. Pastor, di ka na namon gusto, sipaon ka na namon. Let the Lord work, mga utod. O kung obvious man, pwede nyo prihan, Pastor, pwede mag-istorya ta. Pastor, palangga ka namon, may concern kami, Pastor. Kabalo kami, Pastor, tao man lang ta. Subject ta tanan sa aton flesh. Kaya ari pa ta sa flesh, subong. May ihambal kami. Pwede man in a proper way siguro nga, no need may commotion, no need nga may, not necessarily nga may mga something, bala. Hello, ara ba ta? We still believe mga abiyan ang Ginoo mag-work. That's why, ara gyapon ang respect. Kaya sabi ng Bible, obey. Anong ibig sabihin ng word obey? Agree or to be in harmony. To reach to understanding. Have confidence or trust.
and to make friend. Amen? Make peace. Siya man naghambal. Siguro, pastor, natabo sa bana ko, consequence man siguro to. So, consequence man siguro. Amo kanina nga, budlay kontrahon church ang truth. Kung personal attack na, pwede na siya. Kung pastor, personal, pwede. Pero kung truth na gani, kapatid, mas delikado. Delikado ang truth. Kung kontrahon mo na ang truth, delikado. Letter D and last. Amen? Narapat ha? O, lubos-luboson na nato ni. Ay na, buwas wibis na. 1 Timothy 5:17 and 18. 1 Timothy chapter 5. 1 Timothy chapter number 5. 17 and 18. Lahat ng mga lalaki, ready? Go. Let the elders that rule well, especially they will give more to the word. For the scriptures say, thou shalt not and the deliverer is worthy of his reward. Yun. Anong number 1? Letter A. Encourage your pastor. Anong mandate? Anong member's mandate? Or obligation? Or task? Or duty? Number 1, encourage your pastor. B, cherish your pastor. C, respect your pastor. And D, and last, support your pastor. Amen. Yon. And of course, sa anong aspect mga utod? Of course, number 1, by prayer. Through prayer. Amen? And then, morally. Pag sinabing morally, di ka sige absent. Dapat imo presensya, ara. Makahatag ka encouragement, makahatag ka support sa imong pastor. Even by your presence itself. Your mere presence is an expression of your support to your pastor. Paano ka mahambal nga support ka sa imong pastor, pala absent ka? Ang sige mo absent, but silingon, hindi mo givalue ang imo nga pastor, kagang presensya sa imong pastor. Hindi importante sa imo ang pastor mo. Kagang iyang duty ba, iyang function as pastor, kung sige ka absent. Nakuha nyo? That's why, nga importante ta magsimba, moral support dato sa pastor. Do you think may malipay nga pastor, nga ang mga membro niya, Brad, gamay lang, ang mga membro, laban, absent? Do you think may pastor nga happy sina? Wala. Normally, magluya ang pastor. Normally, ma-discourage ang pastor. Dito siya nuhaw. Wala man iban nga desire ang pastor na makita tanan mga membro during sa panimbahon. Amo nagahatag joy sa pastor. Makahatag kusog kagapagsig sa pastor. Amo na si Brad Edwin. Kundi lang ni palangga niya siguro pastor niya, di na ni mag-meeting ba? Kaya siya pastor, sa tuod lang, bikil na kayo sa akon, kung gabi, di ko na maklaro, pastor. Gisa, gaawas na ko sa akong linya ba? May problema kung adlaw, kaya makita ko pa, pero pag gabi, pastor, igado na gid. In fact, ako nasawa kag bata, gapugong sa ako, nga di na maglakat, magwa kag gabi. Pero, di pastor para sa Ginoo ni. Sino di may encourage sina? Di ko si Brad Edwin gani nga may edad na kag may problema sa mata. Ikaw pa nga batan-on. Mahuya ka. Amen? Kaya gusto niya, mahimo siyang support kag encouragement sa iya pastor. Amen. What a blessing mga abiyan. And of course, di man pwede po nga, Pastor, God will take care of you. Tapos, wait offering. Kantahan ta lang, God will take care of you. Tapos, wait na dito mag-offering dire.
Di pwede, may, of course ba, spiritual, ga-pray ta. Number 1, amen? Oh, gasimba ta. Morally, gahatag ta support. Pero di po pwede watay offering diri. Simba lang ta, pero watay offering, ti paano? Bill pa lang nato sa kuryente, babayad na ta. Di man ta libre sa sukutiko. Di man ta exempted diri. Ang dalaang salakyan ni Pastor Bar, gatughong mo na. Tama? That's why, suportahan taman financially. Di na itong may trabaho natin diri ngayong people to. Why si Axel, no? Oh. Si Dave, God willing, makatrabaho na. Why si Dave subong, no? Basi gina, ano na sa requirements, gitagaan na siguro sa requirements. God willing, next week. O tani, no? Amo nang kalipay ni pastor nga nag-graduate makaobra. Kung makaobra, di makalimot, di makalipat. Amen? Hindi kay pastor pre-request. Patas ka to pastor. Iyan po ta pastor nga mabaligya ang lupa pastor. Palihog pastor kay ang pastor damo kinanglanon ato simbahan. Sige sis ampo ta. Sige ampo, binulan nga ampo, grabe nga ampo, lapit tuig, sige na ampo, nga Lord, yung ni sister, ang iyang lot for sale, mabaligya. Oh. Pila ka natuigan, pamangkot sa pastor ang bata. Oh, kumusta na itong pre-request ni mamang mo? Nga kuan, lot for sale. Dugay na tana, pastor. 3 nakabulan tana to nga na bakal, pastor. Gali, linungaw. Sadto, sige, pre-request. Tingala ko nabuntad ng pre-request. Nadula ng pre-request. 3 tana kabulan, pastor. Munang budlay. Budlay, dira ba? Basta way pagani, pre-request. Pero pag-ara na, no. So tani hindi kita mo sina. Amen. Amo na mga members, part baya sa atong pagka-member. Obligasyon nato financially. Amen. Oh. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen. Oh. You can't serve God on money. Hindi ka daw pwede duha imong serbisyuhan, kwarta kag ang Dios. Pero pwede ka mag-alagad, magserbisyo sa Ginoo, gamiton imo money. Amen? But you can serve God with money. But siningon, di ka magpa-control. Nami tani ba doon kay dollar? Oh, dollar ba? O double pag yun. Tag 100 doon pag yun. Naway mo nagi piso, Joy. Way ba sa Amerika? Piso. Amen? Mga uto, biskan ginagmay lang, pero dako na nga bulig sa bulaton sa Dios. Yes, why nata tithing? Di ta obligado, kay why nata under the law. Di nata under the law, under grace nata subong. Pero mga uto, ang atong tithes gamiton ta nga standard. Oh, ayaw pagnubo sa imong tithes. Kung ga-tithes ka sa una 10%, ayaw panubo 18% tungkol kay grace giving na. Biskan pila na lang, 20 na lang, 50 na lang, 100 na lang. Sa ito gani, nga tithing pa, galinibo ka. Sa dapat subong, sobrahan pa na to. Kay grabe ang grace ni Lord. No? Grabe ang pabor ni Lord sa ato. Ako gatayas gyapon ko, gimintin ko gyapon. Pero ang akong motivation, hindi tungkol kay obligado ko, kundi gipalangga ko sa Ginoo. Tungkol kay palangga ko ang Ginoo. Amen? Let's support our church. Mga abiyan. Amen? I will close with this. 1 Corinthians, chapter number 9. Chapter number 9. 1 Corinthians, chapter 9, verse 9. 1 Corinthians, chapter 9. Verse 9 to 10. 1 Corinthians 9:9. For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the ox. Gigamit ni Paul nga illustration ang Old Testament.
For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for oxen? Or saith he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written, that he that ploweth should plow in hope, and that he that traceth in hope should be partaker of his hope. Verse number 14. Let's read all together. Ready, go. Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Amen? That's Bible principle. Mga abyan, nga hindi mo daw pangpunggan ang baka nga magkaon kung siya nagadaro, trade it the corn. Ibig sabihin, worthy siya nga enjoy sa iyang labor, mga kaabyanan. Kag siya, sila sa Bible, he that, sa verse 14, mga kaabyanan, itong ibasa, nga live by the gospel. He that preach the gospel should live by the gospel. Amen? Kaya may ara ta mandate. No? May mandate, may mission ang pastor, but also may mission man ang member. Amen? Oh, kag amo na yung mga bagay, support your pastor. No? Financially, or what area man, kung wala ka financial, imo nga time, imo nga oras, pwede ka mag-visit, pwede ka nga makaipakita mo imo nga support sa imo nga pastor. Amen? Kag dako na abyan nga encouragement sa alagad sa Ginoo. Alright? You know what? Damo mga pastor naghalin sa ministry tungod wala nila naramdaman ang support sa mga membro. Oo, mga abyan. Pero walay pastor bad mo biya sa ministry bisan budlay kung ara ang support sa mga membro. Alright? So I hope and pray nga sana by the grace of God ma-fulfill natin bawat isa ang mission ni pastor kag ang mandate man sa mga membro. Alright, shall we all stand? Okay, talagsa mo lang ta mag-overtime. Amen? Para mo sa Ginoo. Let's pray. Father God in heaven, thank you this evening, Lord. Salamat sa imong pulong. Salamat, Lord, sa imong pagtudlo